Ang lulutuin natin ngayong tanghali bilang tanghalian ni Doc ay tinolang asohos. Lalagyan natin ng siling, dahon, luya, at hilaw na papaya. Meron din syempre tayong, turo natin, bawang, sibuyas, luya. Ito po ang ating mga ingredients. Mga 6 na pirasong asohos. Lizard fish yan sa Ingles kasi medyo mukha ngang lizard. At ang importante dito, may kasama na siyang gulay. Berdeng papaya, yung hindi pa huhinog na papaya. At syempre, kailangan green leafy vegetable, dahong sili. Umpisahan na ho natin ang paggisa o pagsangkot siya dito sa ating mga iluluto. Unahin natin ng sibuyas. Yan. So, yung sibuyas, papulahin natin. Pwede na rin ho nating isama yung ating luya. Konting mantika lang, pwede na. Pero, kung medyo gusto nyo pa rin dami-damihan, pwede rin po. Yan. Papulahin muna natin. Yan. Isasangkot siya kasi natin yung ating tinola. Kung sawa na ho kayo sa tinolang manok, pwede naman ang tinolang asohos. At kung sawa na rin kayo sa pritong asohos lang, pwede nyong itola itong isdang to. May kasama pang gulay. Yan. So, papulahin natin at ilalagay na rin natin yung ating bawang. Yan. Okay. At habang pinapapula natin yan, ihanda na natin yung ihuhulog natin na papaya. Ilakas ko lang ho yung ating apoy. Yan. So, konting-konting mantika lang yung nilagay natin. Yan. Yung ating isda, pwede ho natin ito, bago lutuin, timplahan nyo na para mas malasa. Pwede nyo hong lagyan ng asin. Yan, lagay ko lang muna dyan. Timplahan nyo na ho ng asin at paminta. Yan ho ang sikreto sa malasang mga isda at saka mga baboy, karne, o kung ano mang lulutuin nyo. So, pwede nyo na siyang timplahan beforehand. Lagyan nyo ho ng asin at saka ng konting paminta. Yan. So, habang dinidefrost nyo, mas maganda kung sariwang isda galing dun sa inyong palengke. Okay. So, ang ganda ho ng ating pagkapula nitong ating bawang, sibuyas, at saka ng luya. Pwede rin hong maliliit yung luya, depende sa gusto ninyo. Iuuna natin sa isda itong papaya kasi mas matagal tong lutuin So, isangkot siya natin. Pwede nyo hong lagyan ng konting tubig para mas mabilis lumambot. Yan. At habang pinalalambot natin yung ating papaya, timplahan nyo na rin ho. Ang panimpla nyo, yung ating, depende ho kung mas gusto nyo ng asin o mas gusto nyo ng patis. So, depende po dun sa mas gusto nyo. Pero ako gagamitin ko patis kasi yung asin ginamit ko na ho dun sa ating isda. So, takpan nyo lang muna. Yun yung inyong papaya. Yan. Para mas lumambot siya, lalakas ko lang ho yung ating apoy pa. Kasi kanina hininto ko. Ang maganda ho dito sa asohos, marami ho itong protina. So, kailangan to ng muscle, repair ng katawan. At ang maganda dito, hindi kayo tataba kasi mas nakakabusog ang protina. So, sa mga gustong mag-diet, mas dinadamihan nila yung protina. So, ang isda o itong asohos, lizard fish, kung gusto ninyong i-google at i-research, eto po
Dessert fish, asohos, mayaman sa protina. Hindi lang ho yan. Marami itong omega-3 fatty acid. Yung sinasabi nating EPA at saka DHA para sa ating utak, sa ating heart. Pampababa ho ito ng triglyceride. Tumutulong din magpababa ng blood pressure. At pag sa mata, ang omega-3 fatty acid para hindi tayo lumalabo ang mata, may tinatawag na age-related macular degeneration. Yung lumalabo kapag umiinom, kapag tumatanda tayo. Tapos, maganda rin ho ito para sa ating balat. So, kung gusto nyo gumanda, mas kumain kayo ng mas maraming isda. Ang source po ng omega-3 fatty acid ay isda. Bukod dito, itong isda may vitamin D, may B12, may iodine, syempre, kasi lamang dagat siya, may zinc para sa buto, sa immunity, at syempre, dun sa thyroid natin, kasi ang seafoods lang ang source ng iodine. So, may selenium, may zinc din. Ito namang sangkot siya natin na papaya. Okay? So, ito po yung ating papaya kanina. Yan, palambutin lang ho muna natin. Yan, mas madali siyang lalambot with that. Sinangkot siya natin, pwede nating lagyan ng mas maraming. Paunti-unti ho yung lagay ko ng tubig para habang pinalalambot ko lang ho muna. Yan, tinimplan. Ang maganda ho dito sa niluluto natin, ito talagang kaibigan ng ating tiyan. Ang papaya po ang number 1 kaibigan ng tiyan ng isang tao. Bakit? Meron siyang vitamin A at C, folate. So, madami ho, yung pangangailangan yung vitamin C, taglay na ho ng ating papaya. Tapos sa mineral, meron ho siyang potassium. Tsaka, marami-rami na rin yung calcium, magnesium, phosphorus, at iron. Yung fiber niya, di ba, pag hindi ho kayo madumi, pectin. Kaya nga sabi ko nga, itong papaya, kaibigan ng ating tiyan. So, maganda sa tiyan. Alam niyo ba, may antibacteria para sa tiyan ang papaya. So, dun sa mga hindi matunawan, mas kainin niyo po to. Sa may gastritis, kasi po nanu-neutralize niya yung acid sa ating tiyan. So, maganda ho ito sa may ulcer, yung may heartburn, may irritable bowel, at para sa magandang digestion natin. Tapos, so, itong ating dahon ng sili. Siyempre, berdeng dahon ng gulay yan. So, maraming vitamin A, C. Sa A po, beta-carotene yung taglay niya. Bukod pa ho dun sa folate at saka sa iron. So, itong niluluto natin, bagay ho ito sa mga bata, buntis, nagbe-breastfeeding. Kasi nabanggit ko nga, yung papaya, dahong sili, lahat ho yan may folate. At ito po ang lutuin na kaibigan ng inyong tiyan. Maganda nga ito, may sabaw hindi ba? So, kung masakit ho lagi ang tiyan nyo at hindi kayo matunawan, ito na ho ang inyong lulutuin. Okay. So, pag lumalambot na ho yung inyong papaya, pwede nyo na rin isabay, isang kutsa, yung ating isda. Tapos, tsaka nyo sabawan. Yan. So, malaki na ang inilambot ng ating papaya. Yan. Isama ko na hong isang kutsa, yung ating asohos. So, siya naman yung main natin para magkalasa din yung ating asohos. Yan. So, ito yung lutuin na maganda sa tiyan. Yan. Okay. So, lahat sila magkakaroon ng lasa ngayon kasi yun na nga. Pati luya. Oo, yung luya, anti-inflammatory. Ito ho, yung papaya at saka yung ating luya, anti-inflammatory. Tapos, lagyan pa ho natin kasi yan, konti pa hong pangpaalat. Patis ho yung ginamit ko. Konting paminta. Yan. So, papalambutin na lang ho natin itong dalawang to at saka natin sasabawan. Kasi, kung ang tinola nyo, laging manok, kung meron naman ho kayong nakita, yan. Pwede nyo hong unti-unting sabawan.
Kasi nauubos yung sabaw eh. Yan. So, pakuluin lamang itong ating tinola. At pinakahuli na ho yung dahong sili. Pag hahanguin nyo na, tsaka nyo ilagay yung inyong dahong sili. So, takpan muna natin. Opo, ito po, pwede nyo kunin. Pwede kayong magtanim dun sa inyong likod bahay. Pati yung papaya, pwede nyo na rin itanim yan dun sa inyong likod bahay. So, ang hahanapin nyo na lang sariwang asohos. So, itong luto natin, sabi ko nga, kaibigan ng ating tiyan, bukod pa sa mainit-init na sabaw. So, yan ho ang tanghalian ni Doc ngayong araw na to. Mga gano'ng katagal pa maluluto? Usually, mga 10 minutes pa ho yan. So, ito na ho yung finished product niyan actually. Lalagyan ko na lang ho mamaya ng dahon ng sili. So, bahala na ho kayo kung ganong karaming tubig ang gusto nyong ilagay. Kung gusto nyong mas masabaw, pwede rin po. Sinasangkotsa ko lang. So, kayo na ho bahala. Usually, mga 1 hanggang 2 basong tubig ang kinakailangan nyo. So, yan. Ganyan. Unti-unti ho yung lagay ko kasi matagal nga lutuin. So, basta yung ending, yung dahong sili, siya yung ihuhulog nyo pag hahanguin nyo na. So, maraming salamat po ang tinolang asohos.